Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po tayo, may dalang bagong kwento. But muna sa lahat, shoutout muna po natin yung mga bagong subscribers natin at sumuporta. Maraming salamat po sa inyo. Sumulan po natin kay Alexa Cayetano, Marian Mahinay, Chris and Light sa YouTube channel, Sheila May Tenorio, Shea Adora, Jovi Marie Solve, Lawrence Ramada, Cholo Moico, Kas, maraming salamat. Apple Garces, Mary Jane Cayetano, Kas Mary Ann Piñas, salamat Kas. Shari Mark Anderson, Nove Matliano, to, maraming salamat. Shirley Delecano, mate, maraming salamat sa iyo. Sa Salim Alsoror Rebellion, Kas, maraming salamat. Sultan Alsoror Rebellion, salamat. And Hadif Alsoror Rebellion, salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay napatungkol sa isang lalaki na tawagin na lamang nating Tomas. Si Tomas ay nag-iisa na lamang sa buhay. Gawa ng ito'y nakulong ng 10 taon sa pagkakasala na hindi niya naman ginawa dahil na rin sa maling hustisya. Siya ay nagpakamalang pumatay sa isang kapitan sa isang barangay. Bago pa man ito nakulong, ay wala nang kinamulatang pamilya itong si Tomas nang dahil ay lumaki ito sa bahay ampunan. Sa unang araw ng kanyang pagkalabas ay agad namang siyang naghanap ng trabaho. Ngunit marami sa kanya ang tumanggi kung kaya't naisipan niyang pumunta sa probinsya. At dito niya nakita kung gaano kalupit ang mundo para sa kanya, mapaloob man o labas. Taong 1972, Dumaraw, Capiz. Napadpad itong si Tomas sa isang lugar sa nasabing probinsya sa paghahangad na makahanap ito ng panibagong simula. Sa araw din na iyon, pagkababa niya sa isang bus, ay agad siyang naghanap na matatanungan kung saan siya pwedeng magtrabaho. Sadyang mapaglaro ang tadhana nang dahil wala pang isang oras ay nakahanap agad ito ng trabaho sa isang gawaan ng tinapay. Mga 2 linggo na rin ang lumipas nang nakuha na niya ang kanyang unang sahod ay agad naman itong humanap ng matitirhan. Pero sadyang napakalayo sa trabaho ang nahanap nito sa kadahilan ng wala pang mga habal-habal sa mga panahong iyon at kailangan pa niyang maglakad ng halos 2 oras papunta sa trabaho araw-araw at ganun din ang pag-uwi. Sadyang masipag itong si Tomas dahil kahit sa ganoong sitwasyon ay hindi niya nakuhang mahuli sa pagpasok sa trabaho. Isang araw habang ito'y pauwi galing trabaho ay may nadaanan siyang isang bahay sa gilid ng kalsadang lubak-lubak at may nakaupong isang matandang lalaki. Napangiti itong si Tomas sa kanya at ganun din ang matanda at bigla itong nagsambit ng, "Malapit nang kumagat ang dilim." Napasagot naman itong si Tomas ng, "Oo nga po tay, malayo po kasi ang tinitirhan ko." Kaya agad namang nagtanong ang matanda, "O bakit? Saan ka ba nakatira? At mukhang pawis na pawis ka." Doon po sa paggawaan ng tinapay sa kabilang baryo." Sagot naman ni Tomas. Mga ilang sandali pa, tumayo itong matanda at nagwika kay Tomas ng, "Magmadali ka dahil hindi mapagkatiwalaan ang lugar na ito, lalong-lalo na sa mga estrangherong katulad mo." Tumango na lamang itong
itong si Tomas ng kanyang ulo at nagpasalamat sa matanda at naglakad. Habang naglalakad itong si Tomas ay naisip niya ang sinabi ng matanda at kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sinabi niya sa sarili na wala nang mas malala pa sa sitwasyon niya noong nasa bilangguan pa siya, kung kaya't napahinga ito ng malalim at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Mga 1 oras na din ang kanyang nilakad nang nakaramdam ito ng uhaw. Nang may naaninagan siyang isang bahay na may mga taong tumatawa at nagtutugtugan ng gitara. Agad naman niyang itong pinuntahan at sa kanyang pagpasok sa pinto ay nakita niyang may mga nagiinuman at nagtatawa ng mga kalalakihan. Agad naman siyang nagtanong sa mga tao kung pwede ba siyang humingi ng kahit isang baso ng tubig. Ngunit mga ilang sandali pa ay napatigil itong mga tao sa loob at napatingin sa kanya. At may isang lalaki ang biglang tumayo at nagsambit ng, anong magpaglilingkod ko, kaibigan?" Napatingin si Tomas sa lalaki at bigla naman itong sumagot ng, Tubig po kaibigan. Hihingi sana ako kahit isang baso man lang." Napatingin itong lalaki sa kanyang mga kasamahan sa likuran at tumawa sabay sabi ng, "Tubig daw. Bigyan ng tubig." Tumayo na din ang isa sa mga lalaki at kumuha ng tubig sa banga at kanya itong binigay kay Tomas. Ngunit nang akmang kukunin ni Tomas ang baso ay hindi ito binibitawan ng lalaki habang nakatingin ito sa kanyang mata na para bang tuwang-tuwa. Mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa baso kung kaya't nawasak ito na siya namang ikinabigla ni Tomas at kitang-kita niya na dumudugo itong kamay ng lalaki. Ngunit patuloy pa rin itong napatawa habang nakatingin kay Tomas. Nang biglang sinampal ng isang lalaki ang humahawak sa basag na baso at nagwika ng, "Tarantado! Huwag kang bastos sa bisita! O ito kaibigan, inumin mo ito." Binigyan niya ng baso si Tomas na may lamang alak, ngunit sumagot itong si Tomas ng, "Pasensya ka na kaibigan, pero matagal na kasi akong hindi umiinom." Kaya napatalikod itong lalaki kay Tomas at bigla itong nagwika ng, "Kaibigan, insulto yan sa amin. Dapat pag binigyan ka, kunin mo kaagad." Ayaw ni Tomas ang gulo, kung kaya't napasambit ito ng, "O sige kaibigan, isang tagay lang ha." Ngunit nang akmang kukunin na ni Tomas ang baso na may alak sa lalaki, ay kanya naman itong binitawan sa harap ni Tomas at muli itong nabasag. Nagsalita muli ang lalaki ng, "Kaibigan, bakit hindi mo sinalo? Akala ko ba nauuhaw ka?" Pansin ni Tomas na parang pinaglalaruan lamang siya ng mga ito, kung kaya't napatalikod na lamang siya at nang akmang siya'y aalis na, narinig niya sa kanyang likuran na nagsambit ang lalaki ng, "Bastos ka!" At nilapitan niya si Tomas. Ngunit napatigil din ito nang biglang may nagwika na isang matandang lalaki ng, "Hayaan niyo na yan. Masira ulo kayo. Linisin niyo ang mga kalat niyo. At nang may lalakarin pa tayo,
Napasambit na lamang itong lalaki kay Tomas ng, "Ang swerte mo!" Unti-unting naglakad si Tomas papalayo sa bahay din na iyon, at pansin niya na sa kanyang likuran ay nakatingin ang mga ito at parang galit na galit. Sinabi niya sa kanyang sarili na parang iba ang kanyang nararamdamang takot, kung kaya't naisip niya muli ang kanyang karanasan sa loob ng bilangguan. Mga ilang minuto pa ay nakarating din si Tomas sa kanyang tinitirhan. Malapit sa ilog itong bahay kubo niya. Ito ay isang kubo na abandonado na kung kaya't ito ay kanyang iniayos. Mga ilang sandali pa habang siya'y naghahapunan sa loob, ay may narinig siyang isang lalaki ang tumatawag malapit sa kanyang pintuan, at agad niya namang itong nilapitan at ipinatuloy. Hindi niya kilala itong lalaki, ngunit naawa ito dahil ito'y sobrang payat at matamlay. Tinanong niya ito ng, "To, taga saan ka ba?" Sumagot naman itong lalaki ng, "Hindi po ako taga rito, Nong. Tulungan niyo po akong makatago. May humahabol sa akin at malapit na sila." Kitang-kita ni Tomas na takot itong lalaki, kung kaya't sinamahan niya ito sa likurang bahagi ng kanyang bahay, malapit sa ilog na kung saan meron siyang hinukay na maliit na butas, at dito niya pinapasok ang lalaki at tinakpan ng mga kahoy. Mga 9:00 na ng gabi, nakaupo lamang itong si Tomas sa gilid ng kanyang bintana, ay pansin niya na may mga anino ng tao mga ilang metro mula sa kanyang bahay, kung kaya't agad-agad itong nagtago. Pansin niya na nagsisidatingan ng mga ito, kung kaya't napadapa si Tomas at gumapang patungo sa likurang bahagi ng kanyang kubo. Mga ilang sandali pa ay may narinig siyang sumisipol sa labas at nagwika ng, "Meron kaming hinahanap." Alam ni Tomas na ang lalaking tinulungan niya ay siyang pinaghahanap ng mga ito. Kaya kanya itong pinuntahan at sinabihan sa mahinang boses ng, "Sino ba ang mga taong yun?" Pero nabigla si Tomas nang sumagot ang lalaki ng, "Hindi mga tao ang mga yun. Tulungan niyo lang po ako. Tulungan niyo lang po akong makatago at sasabihin ko sa iyo ang buong istorya." Ilang segundo pa, gumapang si Tomas sa ilog at nagtago sa ugat ng mga puno na tumubo sa gilid nito, na ilang metro lang mula sa hukay. Nang biglang may sumira sa pintuan niyang kawayan at nagwika ng, "Pagsisisihan mo ito pag di ka pa lumabas." Napunta sa likuran ng bahay ang mga nilalang at naghanap sa pwedeng mapagtataguan ni Tomas at ng lalaki, kung kaya't nakita ito ni Tomas. Natakot bigla itong si Tomas nang dahil totoo ang sinabi ng lalaki na hindi mga tao ang naghahanap sa kanya. Nakita ni Tomas na nanlilisik ang mga mata nito at nag-iiba ang mga balat na parabang balat ng mga buhaya, at ang mga mata nila'y puro maiitim at ang haba ng mga pangil na naglalaway. Mga ilang minuto pa, nakita nila ang mga kahoy na nakatakip sa butas, kung kaya't dahan-dahan nila itong nilapitan, at nang akmang bubuksan na nila ito, ay may narinig silang kumalabog na malaking bato sa bahay kubo, kung kaya't agad nila itong nilapitan. Ngunit nang sila'y nandoon na para tingnan ang kumalabog, ay isa palang malaking bato, kung kaya't nagalit ang mga ito. Ngunit napansin nila
nabasa ang bato kung kaya't bumalik sila sa likuran. Ngunit wala na silang nadatnang mga tao. Pumaripas na pala ng takbo si Tomas at ang lalaki sa kabilang bahagi ng ilog, kung kaya't napawika ang isang nilalang ng, "Mahanap ka pa rin." Umaga na nang nagising itong dalawa sa gilid ng isang patay na puno, at dito naikwento ng lalaki kay Tomas ang lahat. "Ang pangalan ko ay Rogelio at ako ay isang tendero ng mga kambing. Napag-alaman kong maraming nag-aalaga ng hayop sa lugar neto, kung kaya't sumubok ako dito. Ngunit merong mga lalaki ang nagpainom sa akin ng alak na agad ko namang ikinilasing. Pagkagising ko, nakatali na ang mga paa at kamay ko. Pero nakahanap ako ng pagkakataon para makatakas hanggang sa nakarating ako sa lugar mo." Ilang sandali pa, agad namang umalis ang dalawa, at habang sila'y naglalakad, nagwika bigla itong lalaki ng, "Kailangan nating lumayo sa lugar na ito. May alam akong pwede nating mapupuntahan." Masyadong malayo ang kanilang nilakad, kung kaya't napasama na lamang itong si Tomas sa lalaki. Mga ilang oras pa ang lumipas, nadaanan nila ang bahay ng matandang lalaki, at naalala ni Tomas ang sinabi ng matanda. Nang akmang lalapit na sana ito sa matanda para magtanong, agad itong tumalikod at pumasok sa kanyang bahay. "Nagmamadali tayo. Nandyan lang sila sa palibot," wikan ng lalaking kasama ni Tomas. Kung kaya't tumango na lamang itong si Tomas ng ulo at naglakad. Mga 4 na oras na ang kanilang nilakad nang narating nila ang isang malaking bahay na gawa sa bato. Ngunit ito'y may kalumaan at wala ring mga tao. Agad naman silang pumasok dito at nagpahinga, nang biglang nagtanong ang lalaki kay Tomas ng, "Nagugutom ka ba nung?" Sumagot naman itong si Tomas ng, "Oo nga, kanina pa kumakalam ang aking sigmura." Agad namang tumayo ang lalaki at nagwika ng, "Magpahinga ka na lang muna, Nong, at maghanap na ako ng makakain. Sa likuran siguro meron tong mga pagkain." Umalis naman itong lalaki at nakahiga pa rin si Tomas sa sobrang puyat at gutom. Mga 1 oras na nang napansin niyang hindi pa rin dumarating ang lalaki, kung kaya't ito'y lumabas ng pintuan at tumingin sa likurang bahagi ng bahay para hanapin ang lalaki, nang may biglang nagsambit ng, "Oh, kumusta? Nakapagpahinga ka ba?" "Oo, eto, may dala akong mga saging tsaka niyog. Halika, pasok na tayo sa bahay nang makakain na tayo." Nasa mesa na sila at kumakain. Mga ilang minuto pa nang matapos na sila ay napasigarilyo itong lalaki malapit sa bintana, habang nakaupo lamang si Tomas sa mesa at pilit binubuksan ang natirang niyog nang biglang may sumipol. Nagulat si Tomas dahil pamilyar ang tunog na sumipol, at nanggaling ito sa direksyon sa nakatalikod na lalaki na kasama niya. Kung kaya't napatitig si Tomas sa kasama niyang lalaki habang ito'y nakatilikod at naninigarilyo, at bigla itong nagsambit ng, busog ka na ba, Nong?" Nabigla si Tomas nang biglang may nagsidatingang mga nilalang at pumasok sa loob ng bahay, at nakatingin ang lahat ng ito sa kanya, at nakapalibot din ito ilang metro lamang ang layo kay Tomas. Napawika si Tomas sa lalaki ng, "Anong ibig sabihin nito?" Mga ilang segundo pa, sumagot ang lalaki ng,
Ang ibig sabihin nito nung ay may makakain na naman kaming karni na hilaw. Hindi makapaniwala si Tomas sa narinig, kung kaya't unti-unti itong tumayo, at sa kanyang pagkabigla ay binato niya ng buko ang lalaki sa bintana na naninigarilyo, na siya namang natamaan sa ulo at natumba. Sabay takbo ni Tomas at lumundag ito sa bintana palabas. Nabigla ang mga nilalang sa nangyari, kung kaya't nakatingin lang sila sa kanilang kasamahan na natumba, na siya namang ginamit ni Tomas na oras para makatakbo sa labas. Mga ilang segundo pa habang tumatakbo si Tomas ay nakita niya uli ang matandang lalaki kumakaway ng kanyang kamay para makita siya nito. Agad namang pinuntahan ni Tomas ang matanda habang sumisigaw ang mga nilalang sa loob ng "Habulin ang estranghero! Habulin!" Nang malapit na si Tomas sa matanda ay agad nitong sinugatan si Tomas sa kamay gamit ang maliit na kutsilyo. Akmang susuntukin na sana siya ni Tomas nung biglang nagwika ang matanda ng, Huwag kang maingay. Pahid mo yun sa mukha mo. at ganun din ang ginawa ng matanda. Sinugatan niya din ang kanyang kamay at ipinahid sa kanyang mukha habang nakahiga sila sa gilid ng lubak-lubak na daan. Mga ilang sandali pa, nang malapit na ang mga nilalang, ay tatakbo na sana si Tomas nang pinigilan siya ng matanda at nagwika ng, Huwag kang gagalaw. Hindi nila tayo nakikita. Pero pag gumalaw ka, mararamdaman nila tayo. At susundan nila ang ating amoy. Kaya huwag kang gagalaw. Isang oras lang tayong ganito na kahit ordinaryong tao ay hindi makakakita sa atin o makakarinig. Kaya maghintay tayo. mga ilang minuto pa bago mag-iisang oras ay umalis na ang mga nilalang at naghanap sa ibang direksyon. Agad namang naglakad ang matanda at si Tomas, ngunit pansin niya na ibang direksyon ang kanilang pinatutunguhan, kung kaya't kumuha ito ng kahoy at hahampasin na niya sana ito nang biglang nagsalita ang matanda ng, Sige, hampasin mo nang hindi ka na makalabas dito. Tumigil ka. Tumingin ka sa iyong likuran. Tawirin mo ang ilog na yan. Yan ang labasan sa lugar na ito. At huwag ka nang mangahas na bumalik pa. Dahil ang lugar na pinasok mo ay siya ring lugar na tatapos sa iyo. nakatawid na din itong si Tomas at nakalabas sa lugar na iyon. At basang-basa ang damit nito dahil sa umulan. Mga ilang oras pa ang lumipas ay may nakita itong isang tindahan at kanya naman itong itinungo at agad siyang bumili ng makakain. Sa sobrang puyat ni Tomas, napaupo ito sa isang upuan sa labas ng tindahan at yumuko. Nakita niya ang kanyang sarili sa lupa na may tubig dahil umuulan sa mga oras na iyon. At bigla itong napangiti na nagwika habang nakatitig sa sarili sa lupa na may tubig ng, Walang hiya. Kahit sa loob ng kulungan o labas ng kulungan, ang kapalaran ay hindi talaga may iwasan.